everyone and welcome back sa tanang ASC Variety Vlogs, and today we are celebrating our 6 years strong strong talaga. Yes, strong pa naman tayo sa YouTube, and we are celebrating today this very happy and joyful anniversary of the ASC Variety Vlogs. And nasabi ko na kahapon sa ating live streaming that we don't have like grand anniversary live stream because we have priorities to do, and of course antabayanan nyo on December 25 maybe or somewhere there, at isahin na natin lahat. So subaybayan nyo ang tahanang ASC Variety Vlogs, and basta mamimigay tayo ng pasasalamat sa ating mga kaibigan, mga supporters, of course mga kasamahan na laging naandyan sa kanyang live streaming premieres. At gagawin natin yan sa araw ng Kapaskuhan or in that week mismo. And of course, for now, dahil nga 6-year anniversary na tayo, ay naisipan natin na gumawa ng medyo kakaiba naman. Hindi maghanap ng 6 na jowa. Baka next year, pwede natin yan gagawin 7 Jowa Challenge for 7-year anniversary. Okay pa tayo dyan, Nelson? Well, anyway guys, go back to this premiere. Naisipan natin na mag-imbita ng 6 na mga kakilala natin, mga kaibigan natin dito sa ating circle o doon sa mga active YouTuber for now, na magtatanong ng mga katanungan na tumatakbo sa kanilang puso at isipan, na maibibigay lang sa tahanang ASC Variety Vlogs na kaya nating masasagot. So, gusto ko sana ang lahat na ating mga kaibigan, lahat ng ating mga kakilala ay magbibigay ng kanilang mga katanungan. But of course, 6 years anniversary natin. So, doon muna tayo sa 6 na katanungan for this anniversary. Well, anyway, kinakabahan ako guys sa mga tanong kung ano yung kanilang mga itatanong sa tanang ASC Variety Vlogs. Basta hopefully, hindi lang muna about physics, mga chemistry, or whatever. Basta hanggat nasa YouTube lang yung mga katanungan ay pipilitin natin yan. Kakayanin natin yung sasagutin para sa ating lahat dito sa YouTube. So ayun na nga, diretso na tayo. At ang unang magtatanong ngayon ay welcome na natin ang ating kaibigan, and let's go! Hi everyone! Welcome to ASC Variety Vlogs, sa tahanang ASC Variety Vlogs. So I'm here now. Since katatapos lang natin na gumawa ng cover songs, so itutuloy-tuloy ko na din to guys, tong pagbati kay ASC Variety Vlogs. Happy 6th year anniversary sa YouTube. Hindi na biro yung 6 years na tinatagal sa YouTube, at hanggang ngayon namamayagpag pa din. So ayan, ang wish ko sa iyo is more power sa yung channel, at continue lang sa kung ano yung gusto mong gawin sa channel mo. Syempre channel mo yan. So huwag kang magsawa na turuan at yung mga small YouTuber na kagaya ko, na ina-apply ko talaga sa aking channel once na nakakarinig ako ng mga tinuturo mo. Sa'yo ako natututo ng mga madaming bagay. So alam mo naman yun siguro kung mapapansin mo naman yung aking channel everyday or whatever, kung kailan mo kung nadadalaw ka man sa channel ko, siguro napapansin mo naman na nai-apply ko yung mga tinuturo mo sa channel ko. So ayun lang, at syempre sa health, of course, good health talaga. Ayan lang naman ang ating panlaban, at alagaan mo yung iyong health. And then I have one question. Syempre isa lang naman talaga yung question na hinihingi mo. So ito yung question ko sa'yo. Madali lang to. So ito na nga, ang question ko sa'yo ay syempre kung ilang sa circle of friends mo. So, of course natin
all about YouTube. YouTube kasi sa YouTube ka nag 6 years, diba? So, ito yung questions ko sa'yo. Question. Question kasi isa lang. So, sa circle of friends mo, hindi sa personal life nila na yung ibig sabihin sa related to YouTube channel din nila. So, sino ang pinaka hinahangaan mo kasi kumbaga nasa right path siya ng kanyang channel, yung talagang masasabi mo na may as a content creator na masasabi mo na siya talaga yung nasa tamang direction or okay yung kanyang ginagawa sa channel. So, yun lang yung kumbaga, sino yung hinahangaan mo na tama ang ginagawa sa kanyang channel. Sa circle of friends natin syempre hindi yung mga, alam mo na yung mga sikat na talaga. Basta, alam mo yung ibig kong sabihin na dapat, kumbaga, yung dapat pa naming tularan na isang YouTuber, yun lang yun. And yun lang. And happy anniversary! Woo! Pinawisan ako doon. Well, anyway, thank you so much, ako si Dons, for that wonderful greetings, of course, and of course, wish and napaka-intelhinting tanong yan na medyo napaisip ako ng malaliman doon na. And then, ang tanong kasi guys doon is, let me reiterate, sino among our circle yung isa sa mga YouTubers dito sa ating mga kasamahan yung aking maybe nagustuhan when it comes to content guys kumbaga hinahangaan, sabi pa nga sa word ng ating ako si Dons, siguro doon ako sa nagustuhan na channel. Ang kasagutan ko dyan is si Ivana Alawi. Hindi pala natin circle sa Ivana Alawi. Ambisyoso. Wala naman. Doon na lang tayo sa kamukha ni Ivana Alawi. Kasing katawan ni Ivana Alawi. At kasing bait ni Ivana Alawi na tumutulong sa kapwa Pilipino. And then, ano pa ba? Basta kasing ganda ni Ivana Alawi. At yung tinutukoy natin dyan is ang ating Kati De Los Chico Life Vlog. Yes guys. Sa mga hindi kasi nakakaalam, ang kilala nyo is Kati De Los Chico Life Vlog. Yun ang lagi nyong nakikilala. Yun ang lagi nating nakakasama, lagi nating nakakasalamuha. Pero sa mga hindi nakakaalam, mayroon kasi siyang isang channel na hindi niya binababa, hindi niya ginagala, hindi niya ginagalaw ng basta-basta, ginagalaw ng basta-basta. Yes, and that's Panlasang Bisaya Channel. So siyang may-ari niyan, which is sinangaan ko siya dyan, na-appreciate ko siya dyan kasi pinapalago niya yung channel na yan ng kusa. Kumbaga, pinapalaki niya yung channel na yan na hindi niya nilalako, kumbaga hindi niya ginagala. Kasi guys, very important kasi, ako naman kasi, tahanang AES Variety Vlogs is nauunawaan ko talaga yung sinasabi na niche. And then, I would like to congratulate talaga sa tahanang Kati, not Kati, but it's Panlasang Bisaya Channel. Ang owner niyan is ang ating Kati De Los Chico also, kasi nakahanap na talaga siya ng niche na kanyang i-develop. Kasi dito sa YouTube guys, dapat alam nating lahat yan. Ako mismo alam ko na rin yan. Pero up to these days, na I'm celebrating already my 6th year anniversary, is hindi pa talaga ako nakafocus doon sa kung anong niche ang gusto kong gagawin, kung ano yung 100% direction na gusto kong gawin. Kung hindi, ako mismo, nandoon pa lang ako ngayon sa stage na nag-i-enjoy ako masyado with my friends, kasama kayo. But time will come is maghahanap na talaga ako ng niche na kung saan doon ko na ilalagay yung aking channel. Kung magtatanong kayo ano yung niche, research sa kayo na bahala dyan.
Basta napakahalaga kasi sa isang YouTuber katulad natin na mahanap natin yung niche talaga, kasi doon ang paraan para yung ating channel is ma-recommend ni YouTube ng bonggang-bongga. Kasi napansin nyo guys, kapag halimbawa manood kayo ng luto-luto ni Della's Corner, luto-luto ni sino pa ba yung mga nagluluto-luto, basta halimbawa nanonood kayo ng gano'n na niche na cooking, ang makikita nyo kagad sa inyong YouTube kapag ka nag-open kayo ng YouTube is mga luto ng mga ibang tao na hindi nyo naman kakilala. It is because nakita ni YouTube na yung interest mo na panoorin is nandoon sa niche ng cooking. So ang i-recommend niya ng mga videos kaagad is yung mga cooking na hindi mo siya kakilala. So yun yung sinasabi natin importance doon sa niche na tinatawag, na sana mahanap din ninyo na katulad ko, though medyo mayroon akong idea kung saang niche ako napupunta, but for now, hindi ko muna siya siniseryoso talaga kasi focus muna ako sa work, and then, who knows, later, nandoon na tayo sa niche na yan, and then i-develop na natin yan. Basta't advice natin sa ating mga kaibigan talaga na as early as now, hanapin nyo na yung niche na kung saan nag-i-enjoy kayo, hanapin nyo na yung niche na kung saan nasisiyahan kayo na ginagawa, nag-i-enjoy kayo na dine-develop, at wala kayong nararamdaman na stress kailanman. Kasi ang pag-YouTube is dapat nag-i-enjoy ka, wala kang stress na nang nararamdaman. So yun yun. So my salute to Kate De Los Chico Life Vlog of having that Panlasang Bisaya channel na kung saan nahanap niya na talaga ang niche. So yun yung kasagutan doon sa tanong ng ating ako si Dons as to kung sinong YouTuber in our circle na aking hinahangaan pagdating sa YouTube, kasi nga the reason in there is nahanap niya na ang kanyang niche at doon na channel hindi na halo-halo ang kanyang content. So yun yun guys ang aking ibig sabihin. Sige, diretso tayo dito sa ating pangalawa at antabayanan kung sino yan. I-welcome natin ang ating kaibigang Pasok! Ha? Ako? Ako ba? Ay, sus, ako pala. Hi, Easy Variety Vlogs. Happy 6 years anniversary in YouTube. Ayan, wow, congratulations. Naka 6 years ka na. Sana all. Pero, di ba? At ayan, ang wish ko lang ay sana magpatuloy pa ang isang ASC Variety Vlogs na maraming anniversary pa ang darating para sa iyo. At ang iyong kalusugan, syempre, pinagpipray din namin na, lalo na ako personally, nagpipray ko na laging malakas at malusog ka. At yung parang lagi kang magdala ng kasiyahan sa amin. Tuwing Sabado, tuwing Miyerkules sa iyong mga premieres. Ayan, kasi hindi kompleto ang Sabado ko without your live streaming, without ASC yun. Hindi makapanood. Kasi alam mo yung para sa akin lang ewan ko sa kanila, basta ako ang saya ko pag nasa live streaming mo ako, kasi iba yung atmosphere, andoon yung biruan, kulitan, batuhan ng mga minsan may pambubuli din kasama, pero okay lang, kaya rin naman, yun naman ay nagpapasaya sa kasama sa mga pagpapasaya yun, kasi basta wag lang tayong seryoso, di ba? Wag lang tayong pikon, kasi dito naman sa Whitey Worlds ay kailangan lang natin maging happy, good vibes lang. At ako pala, isa pala ako sa mga napiling magtanong sa iyo. Ayun, huwag ka masyadong mag-alala kasi ang itatanong ko sa iyo hindi naman tungkol sa love life. Ano ba yun? Ayan, ang tanong ko lang sa iyo ganito, paano ba ang isang ASC Variety Vlogs magdala ng kanyang channel na hindi nagkukumahog mag-live streaming isang araw, araw-araw, kukumahog mag-contents, kailangan mag-live, mag-premiere araw-araw or every other day, or mag-post ng napakadaming video sa loob ng isang linggo, gaya ko ba? Pero maintain ang channel, maganda ang revenue, at kalmado ang host. Di ba? Yun lang kung paano mo ba dinadala ng ganon. Gusto kong matutunan para hindi ako laging nagkukumahok na live. Ayan lang. At good luck and more power ASC Variety Vlogs. Maraming pa tayong pagsasamahang live streaming mo at live streaming ko at live streaming ng mga kaibigan natin. Maraming salamat.
At I love you always. Si Variety Vlogs, how to be. I love you. Whew! Pa-intense na yung tanong. Nasa pangalawa pa lang tayo, guys. And of course, maraming salamat sa ating kaibigang amiga, Ma'am Shining, for that. Grabe, pinaghandaan yung tanong, pinaghandaan yung place. Imagine, pumunta ka pa ng shopping mall talaga, no? Para doon mag-video, para doon tayo batiin, at para doon magbibigay ng iyong katanungan na talaga namang napapaisip ako kung ano kayong isasagot ko dito. Anyway, thank you very much, Ma'am Shining, and hope to see you on our 7 years, 8 years, and further. Basta thank you napakarami for the love. Of course, doon sa iyong tanong kung paano tayo nagdadala ng ating channel nang hindi tayo nagkukumahog, o di ba? Bago ko yung natutunan pagkukumahog. Doon sa ating content, and of course, like live streaming and mga uploads is, guys, katulad din ninyo ako noon. Kumbaga, nandoon din ako sa stage na araw-araw nagla-livestream noon. Kung nagla-livestream kayo ngayon ng araw-araw na 3 hours, 2 hours, ang kanang AS Variety Vlogs is nagla-livestream siya noon 5 hours a day. At ako lang yan mag-isa on screen, at never akong nag-livestream na naka-close ang camera. Never ako nag-livestream ng silent. Never ako nag-livestream na ano pa yung mga ibang ginagawa. Basta yung straight 5 hours na yan is nagsasalita ako talaga on live streaming. So, kaya nga actually ngayon, wala sanang magalit dyan, pero ako talaga is pagpasok ko ng mga silent live streaming, yung mga nakasarado, yung mga picture, mga ginagamit, ako talaga is medyo hindi ako ride on talaga sa ganung mga live streaming kasi never ko yung nagawa sa aking channel. And of course, kung paano tayo ngayon hindi na nagkukumahog kasi dati talaga gusto ko marami rin akong content katulad din sa inyo nga, dinadanas natin yan lahat, but of course dumating na tayo sa point na let's have that control. So kailangan kasi tayo yung nagko-control, hindi pwedeng si YouTube ang nagko-control sa atin. So marami kasing masasacrifice kapag sinusunod natin si YouTube sa kanyang gusto. So, kailangan tayo yung magdi-design kung ano lang yung ating kinakaya, and of course, gagawa tayo ng sacrifice. Kasi kapag katulad nun, na nasanayan ko na araw-araw mag-live stream, every week, 3 times ako mag-premiere. Ganun na aking mga ginagawa dati. So, kailangan kong mag-sacrifice. Yung sacrifice na tinatawag ko dyan is, kailangan kong idaan muna talaga ang aking channel sa bagsak na views, bagsak, arrow down siya talaga lahat. Dumaan ako sa red na yan. Kasi dapat alamin natin guys na yung comparison ng ating performance ngayong buwan is compare niya yan to the last month. So kung ang performance mo last month is nandoon sa pinakatuktok and then bigla mo siyang ibinaba, automatic yan na magre-red ka talaga at magre-red. Kaya nandoon ko sinasabi na kailangan mo maggumawa ng sacrifice. Kumbaga sacrificial month yon. At ginawa ko yan sa aking channel na nagkaroon ako ng sacrificial month. Kasi hindi pwede na sunod na lang ng sunod ako sa gusto ni YouTube to the extent na sacrifice ko na ang napakaraming bagay. So, I have to come to a point na ako yung may control. So, hanggang na-maintain ko na siya ngayon, so hindi na tayo nakakaranas ng namula-mula yung ating mga arrow. Kasi nakikita na ni YouTube na yun lang ang kaya nating ibigay sa kanya, and then we are doing it regularly. So, hindi na yung nagbabago. Nagla-live stream tayo ng once a week. That's only every Saturday at 5 p.m. So, sana makita ko kayo doon. And of course, every Wednesday is our premiere at 7 p.m. So, yun lang yung ating schedule talaga na very regular tayo dyan. Hindi pwedeng mawawala tayo dyan kasi once a week na nga lang and then mawala pa tayo. So, medyo hindi masaya ang YouTube niyan. So, yun lang. The point natin dyan is have your control. Ikaw yung hahawak ng control na yan rather than ikaw yung hahawakan ni YouTube nang sa ganon di ka magkukumahog sa kung anong content gawin mo.
oras ko na nang mag-live. So, yun yung mahalaga doon, na ikaw ang may control talaga. And thank you for that question, amiga Ma'am Sining. After sa ating number 2, diretso tayo sa ating number 3. At ito guys ay isa sa makikita nyo ngayon na isa sa pinakamaganda nating mga kakilala dito sa YouTube. Pero kakabahan na tayo sa kanyang itatanong. Pasok! Hello AC! Happy 6 years anniversary sa iyong YouTube channel and congratulations sa 6 years ng iyong sipag, tiyaga at dedikasyon. Naway patuloy pang lumago ang iyong channel at mas marami pang dumating na blessings at more subscribers, views, and success. And cheers to more years of creating and inspiring. And God bless! Okay, AC, meron akong katanungan. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa loob ng 6 na taon bilang monetized channel? Woo! O, diba? Salamat ng napakarami sa ating Winnie De Leon for talaga naman kahit nag-aano siya ka-busy sa kanyang work, talaga naman na kahit na ang dami niyang ginagawa sa buhay ay napagbigyan niya tayo for that greetings and of course for that question na ako talaga guys is napapause ako talaga kung paano ko sasagutin kasi ang dami-daming pwede kong ibigay na sagot as to the question kung ano yung pinakamahalagang aral na natutunan ko for 6 years na nasa YT ang isang ASC variety vlog. Pero ang pinaka-top most talaga dyan na gusto kong ibahagi sa inyo is always be guided with your purpose. Kasi kapag nandito kasi tayo sa YouTube guys is ang dami-daming mga trials, ang dami-daming mga stress na nandyan lang katabi-tabi, nandyan sa iyong kanan, nandyan sa iyong kaliwa, nasa harap, nasa likod. So ang daming mga nakaka-stress sa'yo. So yung views mo is nandyan, nandyan pa yung kaibigan mo na hindi nagbayad ng utang sa'yo. So, marami. So maisipan mo minsan na I have to stop. Kailangan ko nang iwan ang YouTube. Hindi na ako masaya sa YouTube. Hindi na ako nag-i-enjoy. Na-stress na ako. Wala na akong gana. So kapag dumarating tayo sa point na ganyan, is kailangan balik talaga tayo doon sa pinaka-basic. Balik tayo doon sa ating objective. Balik tayo doon sa ating purpose. Bakit nga ba tayo nasa YouTube? Bakit nga ba pinasok natin ang YouTube? Bakit nga ba sa lahat ng pwedeng gawin, bakit YouTube yung ating pinili? And of course, kapag nabalikan natin yon, and then napaalalahanan tayo, we're being reminded kung ano yung ating purpose, kung bakit tayo nag-YouTube is medyo, tell you guys, masasabi mo na, okay, hindi pa ako gano'n kasaya for now, so I have to rest. I have to relax muna. And kailangan mong balikan yung purpose na yon. Kasi kailangan kung meron kang purpose, meron kang objectives, hindi mo yun itatapon, hindi mo yun itatabi, but rather, you have to keep working on that purpose. You have to keep moving forward. Sometimes, you have to stop, you have to rest, but of course, never think of going backward. But your only option is to move forward. Hindi masama ang magpahinga, pwede magpahinga, pero hindi pwedeng huminto. Kasi you need to keep going on with your purpose. So yun yung pinakamahalaga na natutunan natin dito sa YouTube within 6 years, na kapag ka nasa point tayo na medyo hindi na maganda is always go back doon sa objective, always go back doon sa purpose kung bakit tayo nasa YouTube. So yun lang ating kasagutan sa tanong ng ating Winnie De Leon. And again, maraming salamat sa ating Winnie De Leon. Dito na tayo guys sa ating pang-apat na magbibigay ng katanungan out of 6. And of course, magbibigay-pugay tayo kasi ito ay tinatagurian ko ng haligi ng YouTube. Pagalitan ako dito babaya. But anyway, let's welcome the next guest to ask us question. Pasok! 6 years anniversary sa YT World ASC. Ako nagpapasalamat
Panginoon dahil isa ka sa naging mga kaibigan ko sa YT. Hindi man tayo nagkita, pero nariyan ang ating pagkakaibigan. Maraming pagsubok dumating sa iyong wide world, pakikisalumaha sa mga tao, nakita mo o hindi, maraming mga pagsubok. Pero kasama sa buhay natin yan. Hindi natin mabibigis ang bawat isa. Kahit gumawa tayo ng mabuti, may masasabi sa atin. Tuloy mo lang kahit maraming mga pagsubok. Maraming saya na dumating, lungkot, iyak, kasama sa buhay yan. Na diyan ka nagiging matatag. Kaya tuloy lang ang mga pag-YT mo. Huwag kang titigil. Mag-enjoy lang, huwag pa-stress sa mga nakikita, sa nangyarinig. Kasama yan sa buhay, nagiging matatag tayo. Maraming salamat sa pagiging magkaibigan natin sa 6 years sa YT. God bless you. Nawa, lagi kang malusog dahil nag-iisa ka dyan sa Panginoon. Salamat sa pagiging magkaibigan natin. Ang tanong ko sa iyo is, saan una tayong nagkakilala? Kaninong channel? Ang Wilgangers. Ang buong Wilgangers, doon ko kasi nakilala eh. Sa kaninong channel tayo unang-unang nagkakilala? Happy anniversary uli. Salamat sa pagiging magkaibigan natin. Maraming salamat, Ate Alda Los Santos. Kasi sabi ko nga kanina dyan, it's not a joke. Pero sinasabi ko talaga sa inyo na haligi yan ng YouTube. Kasi bakit haligi? Kasi nag-iisang ate ko yan sa YouTube. And of course, nakasama ko na yan for 6 years. Mahina nga lang ang boses niya ngayon. Gusto ko sana guys i-message siya na, ate, pwede ba paulit yung video niyo? Pero Diyos ko, ate ko nga yan, ate El ko yan. Tapos paulit-ulitin ko ng video. So tayo na ang mag-adjust. Ako na ang mag-adjust. Huwag na kayo reklamo dyan. Hindi nyo naririnig masyado. Yung tanong, basta ako binolyon ko na talaga yan. Basta makinig kayo, huwag kayong bingi. Pero nahirapan ako doon sa kanyang tanong kung saan kami unang nagkakilala. Lalo na na-mention niya yung word na basta. Pero naisip ko talaga, Ate Alda Los Santos, is unang kitang nakilala siguro. I think siguro tama ako dito ng mga 80%. So alam nyo na guys, dapat memorize nyo kung saan nyo unang nakita yung YouTuber na yan. Kung naging kaibigan nyo yan, dapat memorize nyo kung saan nyo siya nakita. Kasi one of these days, tatanungin kayo ni Ate El de Los Santos. Inisip ko talagang napakaraming beses sa Ate El de Los Santos. So, ang maiisip ko lang talaga is, unang tayo nagkita kay Marilyn Flores. Kasi, kinuhanan ko ng base, si Marilyn kasi that time is nagpapaangat. And then, na-mention mo yung Wilgangers. Andoon yung mga Wilgangers to support Marilyn Flores. So, yun ang pinaka possible na answer na doon tayo nagkikita. Basta kung mali man ako, basta yun yung aking paningin talaga na doon tayo sa tahanang Marilyn Flores unang nagkita. At yan yung ating kasagutan sa katanungan ng ating Ate El de Los Santos as to saan kami unang nagkita. At dahil dyan, diretso na tayo sa ating panglima. Ang description natin dito sa ating panglima na magbibigay ng katanungan, of course, is she is a rising concert queen. Dito sa ating circle, dito sa YouTube, basta kung hindi nyo pa napuntahan ng kanyang channel, after nyo mapanood ito at after nyo makilala ito, puntahan nyo talaga guys. Kung gusto nyo makarinig na magagandang awitin, at saka napakabait sa gustong magpapaangat, hindi balakang ha, magpapaangat ng bahay. Puntahan nyo ang channel to. Basta ito na, i-welcome na natin at tatawagin na natin ang susunod na babati. Of course, magbibigay ng kanyang katanungan ay ang ating kaibigan from Baguio City. Congratulations AAC as a 6 years anniversary sa inyong YouTube channel, and I hope more years to celebrate as a one of YouTuber. So ang masasabi ko lang is ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa
as a YouTuber. I do hope na ito ay nakakatulong din sa'yo. Minsan, pag na-bored ka o wala kang ginagawa, gusto mong magpalipas ng oras, at least may YouTube po tayo na pinapasukan or ginagampanan kung wala po tayong ginagawa para matanggal po ang mga stress or bored. Kung tayo man ay walang ginagawa para maging masaya, na ma-meet po natin yung mga bagong kaibigan as a YouTuber, yung mga old friends natin, yung mga new friends, para lalaki pa ang ating mga kaibigan as a small YouTuber. So, congratulations sa 6 years anniversary ng yung channel as a monetize. So, pagpalain ka ni Lord sa lahat ng iyong mga ginagawa, sa lahat ng pag-share mo ng mga blessings sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat, and God bless you more. So, ang aking tanong sa iyo ngayon is, what is the difficulties happen in your life in 6 years as a YouTuber and to your family? So, that is the question. So, that's it. Happy anniversary once again, and God bless us all. Bye-bye. See you. I love you. Woo! Grabe pa-intense na yung mga tanong natin. And thank you very much. May respect sa ating Gima Mix Vlog. Thank you for the time that you have shared to ALC Variety Vlogs. And of course, doon sa iyong mensahe na makabagbag damdamin. Thank you really so much. Also for the friendship that we have. And of course, I'm hoping that ma-continue natin yan hanggat tayo buhay, tayo magkakilala, at sana wag masisira ang friendship na yan na ating nasimulan. And of course, i-out na siguro natin doon yung about family, kasi ako talaga guys is I never had a problem with family matters in YouTube, lalo na ngayon na ako na lang mag-isa dito sa mundo, wala na yung aking tatay, and then nandiyan aking mga pinsan, of course, mga kamag-anak. But when it comes to family, wala akong problema talaga sa YouTube. So doon tayo sa kanyang question na ano yung mga difficulties na aking na-encounter within 6 years nandito ako sa YouTube. So difficulties yon. So kailangan 2-3 yung ating maibigay, o di ba? Hindi pwede isa kasi difficulties yun, plural yun. So pinakauna na talaga dyan is na difficulty na aking na-encounter is the time management. Siguro hindi ako nag-iisa niyan. Siguro marami sa atin na at first nahihirapan talaga tayo doon sa time management, lalo na kapag masyado tayong nag-i-enjoy sa YouTube, masyado tayong natutuwa sa ating mga kasamahan, masyado tayong happy doon sa mga live streaming, doon sa mga premieres, na nagiging priority natin siya lahat-lahat, na nakaligtaan natin yung ating mga ginagawa, yung ating trabaho mismo. Kasi ako, there was a time na na-sacrifice ko yung aking trabaho, medyo bumaba yung aking performance. It is because hindi ko na-maintain, hindi ko, kumbaga yung aking time management is medyo nagiging poor that time. And dumanas din ako sa tulad ng dinanas niyo na nasunugan ng fried chicken, hindi ako nasunugan ng kanin kasi rice cooker ako. Pero nasunugan ng mga ulam, and that belongs to time management kasi masyado nga tayo nag-i-enjoy. So difficulties yan, minsan na talaga natin kailangan i-control yung time management na yan. So that's one. And then number 2 dyan is broken trust. Kasi dito kasi sa YouTube guys is nakakahanap talaga tayo ng mga kaibigan, nakakahanap tayo ng makakasama na buong akala natin talaga is a friend. To the extent na binigay mo na yung iyong trust, yung tiwala, and then a moment came na nabasag yung trust na yan,
a time na medyo nasira yung trust na binigay mo. So it's really a difficult time na kumbaga you've given the trust and then nasira na lang ng ganun-ganon. So yun yung mga difficulties sa YouTube na kaya kayo from AS Variety Vlogs talaga, this is a lesson learned na huwag ka agad-agad talaga magtiwala. Makipagkaibigan, oo, yes. Pwedeng makipagkaibigan agad-agad, but giving the trust right away, kailangan siguro observe ka talaga ng mahabang panahon kasi even nga mga kasama natin sa bahay, kahit na 1 taon na natin yung kasama, hindi mo pa kilala totally yan. So it is also the same in YouTube na kahit na 2 years mo na yung kasama, 3 years mo na yung kasama, is hindi pa pala talaga totally kilala. So don't give the trust right away. Kung ayaw mong at the end of the day, masaktan ka. So yun yun. Time management and broken trust, yun yung mga difficulties na na-encounter natin sa YouTube for the past 6 years. Sana nasagot natin yung katanungan ng ating Gima Mix Vlog. Oh, wait guys, andito na tayo sa ating number 6 na magbibigay ng kanyang katanungan and greetings sa tanang AS Variety Vlogs as we are celebrating today the 6 years anniversary as a YouTube monetized channel. So ang clue ko naman dito sa magtatanong na huli is ito yung bago nating kaibigan na tinagurian kong pinakamayaman. Yes guys, hindi kayo nagkakamali ng pandinig. Isa ito sa mga kakilala natin na talaga namang napakayaman. Kung bakit napakayaman? Kasi isa lang naman, nagmamay-ari siya ng napakalawak na airport. Pasok! Hello everyone! I am Gina Ramos and I'm here to greet AST Variety Vlogs a happy 6 years anniversary in YouTube. And wow, in fairness, 6 years ka na sa mundo ni YT. Kumbaga sa bayabas, yung mga nagsisimula pa lamang ay mga bulaklak, bubot, yung berdeng medyo malaki ng konti, maniba lang, and yung hinog na. Nandun ka sa part na hinog na. Hinog means ikaw ay batikan na sa mundo ni YT. Madami ka ng experience para i-share mo rin sa amin. Para mas madami rin kaming matutunan. Tatagal mo sa YT, ano ang good and bad things na na-experience mo dito sa mundo ni Lolo? At naisip mo rin ba sumuko na? And again, happy anniversary and more years to come na magkakasama tayo dito sa White World. Sana maranasan ko rin at maubos ko rin ang naabot mo na tumagal dito sa mundo ni Whitey. Ganyan, thank you sa opportunity na batiin kita sa iyong 6 years anniversary. Love, love, love! Binalik talaga yung bayabas na yan. So, bulaklak. So, sino yung bulaklak na bayabas na yan? Sino sa inyo dyan ang nasa bulaklak stage pa? So, sino yung bobot? Sino yung green? Sino yung manibalang? At ang tahanang ES Variety Vlogs is andoon talaga sa hinog na. So, meaning, pabulok na. Yun ba yun ang gusto mong sabihin? Isa din to. Grabe sa hinog na nabayabas. After kasi ng hinog guys, pabulok na yan. Yung malapit na pabulok ka sa tatang AS Variety Vlogs. Doon sa katanungan, Gina Ramos Mix Channel. Oh my God. Akala ko siyang maisahan ko doon sa mayaman na kaibigan eh. Dahil nagmamay-ari ng airport. Yun pala. Di pa pautang. Ginawa tayong hinog na bayabas na malapit ng mabulok. Well, anyway, ang kanyang katanungan is, naisipan rin ba ng tanang AS Variety Vlogs na sumuko na? Ang sagot natin dyan is, yes, kung ikaw ang pag-uusapan.
malapit na talaga kita at naisipan na talaga kitang susukuan na. Pero kapag ka YouTube yung ating pinag-uusapan, ating topic is never. Yes guys, seriously, never ako talagang dumating sa point na sumuko. Never ako talagang dumating sa punto na iwan ko na ang YouTube. Never ako talagang nakaisip na ayaw ko na mag-YouTube. Kahit na nasunugan ako ng fried chicken, kahit na affected na yung aking work before, kahit na there was a time na nagkasakit ako because of YouTube, pero never ko talagang naisipan na iwanan ko na ang YouTube. Bakit nga? It is because malaki ang utang na loob ko sa YouTube guys. Kasi pandemic time, yung nagbibigay kasiyahan sa isang ESC Variety Vlogs. Kasi hindi ko mai-imagine if ever nawala yung YouTube during the pandemic time na nasa abroad ako. Anong laking buhay na mag-iisa ako dito sa room and then I cannot go out, I cannot even walk around because it's pandemic, so you have lock in ka talaga. So hindi yun linggo lang, hindi yun buwan lang. For 3 months kami na nandito, ganon ang nangyayari. And then, YouTube ang nagbibigay buhay that time sa tahanang AS Variety Vlog. So, I will never come to a point, and I hope i-guide ako ni Lord talaga, na hindi ako darating sa punto na iiwan ko ang YouTube. Kasi ang laki-laki talaga ng utang na loob ko dyan, kahit na minsan nagbigay ng stress yung YouTube, pero alam ko naman nakagagawan ko yun. Hindi ko naman pwedeng sisihin sa YouTube. It was my choice. So, ang YouTube is malaking tulong sa akin. So, never at never ko yang iiwanan. Si Gina Ramos, pwede pa. Oh guys, i-remind ko nga kayo, basta doon lang kayo palagi talaga sa aking ginagawa. And ngayon ko ito i-share sa inyo. Doon sa sinabi ko kanina na kapag ka nasa point ka na medyo nalilito ka na, medyo mainitin ang ulo mo, medyo hindi ka na nag-i-enjoy, medyo problemado ka na, is balikan mo talaga yung ground kung bakit ka nasa YouTube. Balikan mo talaga always yung purpose mo, bakit nasa YouTube ka. Balikan mo always yung objective kung bakit mayroon kang YouTube channel. So yun lang yun. And then you can keep going. And then magpahinga ka lang, kasi ako mismo ilang beses ako nagpahinga. I think twice already, if not twice. Basta dumating ako sa point na nag-rest ako ng 1 week. Hindi pa naman 2 weeks. 1 week talaga na kumbaga wala ako sa mga live streaming, wala ako sa mga comment section. Basta I rested for those days. And then, kailangan mong bumalik kasi nga, you have your purpose kung bakit ka nasa YouTube. So, to answer the question of Gina Ramos Mix Channel, yes, kaya ko siyang sukuan. Pero, not YouTube. And thank you very much guys sa pagsama sa tahanang AS Variety Vlogs for this premiere and of course for this video. And sana makikita pa tayo as we go through our 7 years, ay makikita pa natin ang isa't isa, masaya sa bawat isa, and of course nandoon pa rin tayong nagtutulungan. Maraming salamat ulit sa inyo at happy 6 years sa ating lahat.